A blessed morning to each and every one of us. Lagi tayong blessed. Hindi tayo pagpapalain. We are already blessed because of Jesus. Now, narinig na po ba ninyo yung kumakalat ngayon na hantavirus at saka ito pong Ebola virus? Okay? So, narito po ang 5 paliwanag tungkol sa Ebola virus at hantavirus. Malinaw at madaling maunawaan. Okay? Para hindi tayo agad nagpapanik. Dito muna po tayo sa Ebola virus. Number 1, kahulugan at pinagmulan ng Ebola virus. Ito ay isang mapanganib at nakamamatay na uri ng virus na kabilang sa pamilya ng Filoviridae. Karaniwang nagmumula ito sa mga hayop tulad ng mga paniki at mga unggoy at naipapasa sa tao kapag nakasagi o nakakain ng bahagi ng katawan, dugo o dumi ng mga hayop na ito. Halimbawa po, kapag yung kanilang dumi ay hindi tayo malinis sa bahay, no? At nahaluan yung pagkain natin, malaki pong panganib yan. Doon po ang hawaan nito. So, tignan po natin yung paraan kung paano nahahawa ang isang tao sa Ebola virus. So, dito po tayo sa point number 2, paraan ng pagkahawa. Hindi ito lumilipad o lumilipat sa hangin. Wow! So, sa makatuwid, hindi siya airborne. This is not an airborne. This is katulad nung COVID-19 na naranasan ng mundo noong 2020. Tingnan niyo po ito. Nakakahawa lamang ito kapag nadikit ang iyong balat o mga butas ng katawan. So, ito yung mga butas natin sa katawan. Mata, ilong, bibig. So, kailangan natin mag-face mask pa rin. Okay? Dahil po dito. Okay. Again, nakakahawa lamang ito kapag nadikit ang iyong balat o mga butas ng katawan, mata, ilong, bibig, sa dugo, laway, o iba pang likido ng katawan ng taong may sakit na o gamit na nadumihan nito. Pag may mga gamit ka na dumihan nito, nahawakan mo, mabilis itong kakalat kapag walang maayos na pangangalagang medikal. Number 3, mga sintomas. Lumalabas ang sakit karaniwang 2 hanggang 21 araw, hanggang 21 days pa lang matapos kang mahawa. So, hindi siya biglaan. Nagsisimula ito sa mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo at katawan, at panghihina. Habang lumalala, nagkakaroon ka ng pagsusuka, pagtatae, at pagdurugo ng katawan mula sa ilong, ayan, gilagid, o mismo sa loob ng iyong katawan. Hindi natin nakikita yon. Yun po ang mangyayari. Number 4, ito yung antas ng panganib ng sakit na ito. Ito ay napakamatindi at delikado dahil mabilis nitong sinisira ang mga lamang loob at daluyan ng dugo ng tao. Kung hindi maaagapan, mataas ang porsyento na mamatay ang isang tao mula dito. Mula 50% hanggang 90% ng mga tinatamaan ay maaring pumanaw. So sad. 5, kaugnayan nito sa huling araw. Bilang isang matinding salot at sakit na mabilis kumalat at nakakatakot, ito ay tumutugma sa sinasabi ng banal na kasulatan na magkakaroon ng mga salot at karamdaman sa iba't ibang dako bilang tanda na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So ang tinitingnan natin dito pa rin yung second coming pa rin ni Jesus. Okay? Kasi ang rapture, wala po siyang sinyales. Okay? Punta na tayo sa hantavirus, ne? Tungkol naman dito sa hantavirus, meron din akong 5 puntos para po sa inyo. O number 1, parang kanina rin, ito po yung kanyang kahulugan at pinagmulan. Ito ay pangkalahatang tawag sa mga uri ng virus na nagmumula at dinadala ng mga maliliit na hayop, kulisap, lamok, and all that. Lalo na ng mga daga at kulisap. Okay, daga, kulisap. Nung isang gabi, karaming kulisap. Kadaming kulisap nung isang gabi dahil mainit ang panahon. Pero wala naman tayo ditong hantavirus, praise God. Ang virus na ito ay nabubuhay sa katawan nila ng mga kulisap daw at ng mga daga nang hindi sila nagkakasakit. Ngunit, nakakamatay ito kapag naipasa na sa tao. Hindi nagkakasakit yung daga at kulisap, pero pag naipasa na ito sa tao, mamamatay yung tao. Pangalawa, ito yung paraan ng pagkahawa. Airborne ba ito? Alamin natin. Hindi ito direktang nakakahawa mula sa tao sa tao. Hindi ito man-to-man.
Hindi ito direktang nakakahawa mula sa tao na tutungo sa ibang tao. Ang karaniwang paraan ng pagkahawa nito ay ang paglanghap ng alikabok. Ingat po sa paglanghap ng alikabok, mag-face mask po tayo. O hangin na nahaluan ng ihi, dumi, o laway ng mga daga. So ang daga is a very dangerous animal right now. Especially if we are preventing this kind of sicknesses na nagbibigay ng danger o nai-endanger ang kaligtasan ng mga tao. Maaari ring mahawa ka kapag nakagat ng daga o nadumihan ang pagkain mo at tubig mo o kape mo ng mga bagay na ito. Kaya panatilihin pong malinis ang kapaligiran. Ito na po yung mga sintomas. Pangatlo, mga sintomas. Lumalabas ang sakit pagkalipas ng 1 week hanggang 8 weeks matapos malantad sa virus. Ang tagal, 2 months, Nagsisimula ito sa lagnat, matinding pagkapagod, at sakit sa kalamnan. Masakit ang mga laman mo. Paglipas ng ilang araw, apektado na ang baga o bato ng tao. Namamaga ito at napupuno ng tubig kaya nahihirapang huminga ng malalim at maayos. Kumbaga nagkakaroon ka ng difficulty in breathing, maski ikaw ay lumakad lang mula dito hanggang dyan, you are catching your breath and you don't know why is that happening to you. It's because the hantavirus is inside your body already. Yung pala yan. Number 4, ito yung antas ng panganib nito. Delikado po ito mga kababayan at mga kapatid dahil mabilis nitong pinapahina ang paggana ng baga o bato. So yung baga, yung lungs ang pinababagal nito. Siyempre kasama po rin yung immune system. Talagang madadali yung immune system natin dito. Immune system ng mahahawa. In Jesus' name, hindi tayo mahahawa dito. Hindi tayo mahahawa. Lahat ng mga taga-daily good vibes hindi mahahawa nito at hindi darating ito sa Pilipinas in Jesus' mighty name. Kapag hindi nadala agad sa ospital at naalagaan ng maayos ang apektadong tao, halos kalahati ng mga nagkakasakit dito ay pumapanaw at namamatay. Wala pang tiyak na gamot o bakuna laban sa mga sakit na ito. Maliwanag po, wala pa raw siyang bakuna, mapa-hantavirus o mapa-Ebola. Yung sa Ebola at sa hantavirus, I heard the other day or yesterday, and I'm not sure, it will took almost a year or 9 months for them to create a vaccine against these two major diseases na pinag-uusapan natin. O ito, panghuli, ito po yung kaugnayan nito sa huling mga araw. Ang pagkakaroon ng ganitong mga sakit na nagmumula sa kalikasan at mga hayop at nagdudulot ng matinding hirap at panganib sa mga tao ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay nasira na dahil sa kasalanan nang sumuway si Adan at si Eva. At bahagi ito ng mga pangyayaring nagpapakita na tayo ay nabubuhay na sa panahon bago dumating ang kaharian ng Diyos at paghahari ni Jesus ng 1,000 taon sa buong mundo. So nakatutok pa rin tayo sa second coming ni Lord Jesus. Pastor, bakit hindi mo sinasabi ang rapture? Sasabihin ko po mamaya, makinig po kayong mabuti. Ang mga may senyalis po kasi, makinig po mabuti, makinig po tayong mabuti para hindi nyo nalagay sa bibig ko yung mga hindi ko sinabi. No? Yung Matthew 24 and Luke 23, respectively, yan po ay tumutukoy po na mangyayari po sa tribulation. Hindi po yan mangyayari sa panahon ng church age. Pang-tribulation po yan. Kaya itong Ebola at hantavirus, patikim factor pa lamang ito. Sapagkat hindi pa po tayo nararapture. Magra-rapture po muna pagkatapos lalabas na si Antikristo at lahat ng mga mas matindi pa sa Ebola at hantavirus ay magsisidatingan na. May senyalis ang second coming, ang rapture wala. Kaya kung nakikita natin na napakalapit na at napakalubhang malapit na po ng second coming, lubhang mas malapit na po ang rapture. Kaya habang dumarami mga naririnig mo, may mga alien invasion, may mga hantavirus, Ebola virus, palapit na ng palapit ang rapture. Wherein we are going to meet the Lord Jesus for the very first time. My God, thank you Lord. Ito na po yung unang pagkakataon natin siya makikita ng mukhaan. Iiwanan natin ang daigdig nito at papasa kanya tayo magpakailan-kailan pa man. Napakagandang katotohanan, dakilang katotohanan na hindi mapapasubalian ng mundo. Huwag matakot sa hantavirus, huwag matakot sa Ebola virus o sa mga alien na yan. Dahil dadagitin na tayo ni Jesus anytime soon.
God bless.